Yun, makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire at sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo yung sinasabi ni Chanco na nagkabigayan doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito po, tingnan natin itong post ni Tiglaw sa Facebook. Sabi niya, they would rather remove me than go after the mastermind of this grand robbery. I don't get it. Mayor Magalong. Di ba nag-resign to si Magalong? Isa siya doon sa mag-iimbestiga o magiging advisor sa investigasyon na tinayo ni Bongbong Marcos, yung ICI. Sa tunayan, si Magalong lang ang credible doon. Kasi una pa lang sinasabi niya na may ebidensya siya. Kaya nga napilitan siya roon. Ang duda ko rito, babasahin mo, read between the lines, they would rather remove me than go after the masterminds. Kasi si Mayor Magalong, duduluhin niya talaga eh. Duduluhin niya to. Anong ibig sabihin? Ang target nito, hindi parang yung target ni Lacson, ni Erwin, at ni Tito Soto. Yung investigasyon ng mga tuta na yan, ang target lang yan, DPWH, contractors. Hindi niyan talaga duduluhin yung sila Tambi, sila Bongbong Marcos. Pero si Mayor Magalong, ang target niyan, mastermind, dapat doon ang focus. Kaya nga, pinaiimbestigahan ni Bongbong Marcos, ito si Magalong, kung fit ba siya, kung wala ba silang nalabag na batas. Biglang nagkaganon. Di ba, nagka-issue? Kasi nga, tatamaan si Bongbong. Kaya naman to si Magalong, nag-resign na. Instead, na masira yung credibility ng ICI, na hindi naman talaga mag-iimbestiga, kung hindi iimbestigahan lang yung mga bubwit, yung mga sapsap, dapat ang iniimbestigahan nyo yung malalaking isda, yung mga pating, yung mga mastermind in short. So nag-resign siya para na lang hindi mabahiran ng yung credibility ng ICI. Ang problema, nung nag-resign siya, wala na talagang credibility yung ICI. Kasi ang tinitingnan lang ng tao dyan na may credibility sa ICI ay si Magalong. Dahil yung ICI ay ang nag-assign dyan, si Bongbong din. Nagigets nyo? Unlike si Magalong, kahit nilagay dyan ni Bongbong, may pasabog na siya una pa lang. Kaya dapat susundan ng tao yan, magpapasabog si Magalong ng madami. Hindi siya matatali. Kasi nakikinig ang tao, mayroon na siyang inunang pasabog eh. Nagigets nyo? Ngayon, wala nang credibility ang ICI. Pustahan tayo. Hindi iimbestigahan. Lalabas na malinis si Tambi at si Marcos dyan sa ICI na yan. Gusto nyo, pumusta kayo mga dilawan? Ngayon pa lang, nagmamind conditioning na si Claire eh. Di ba? Ano sabi ni Claire? Nung tinanong, hindi ba, bakit si Bongbong lang ang hindi nababanggit? Bukas naman kayong imbestigahan si Bongbong. Kunwari, imbestigahan nyo. Pero, ako'y nagpapaalala. Wala pang gumawa ng presidente na nagpa-imbestiga ng flood control. Si Bongbong lang. Kaya siya matapang gawin yun kasi malinis siya. So, sineset up na ni Claire. Nagtatago na sa saya si Bongbong, nandoon na. Sineset up na ni Claire na, hindi talaga may imbestigahan si Bongbong. Bakit? Inosente siya. Diba? So, alam na alam natin ang gagawin ng ICI. Papatunayan lang yan, sasabihin lang niya, inosente si Bongbong. Kitang-kita na yung turn of events eh. Kumukonek na eh. Kaya tigil nyo na yung ICI na yan. Kung wala lang din si Magalong dyan sa lintik na ICI na yan, uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan, masasayang lang ang pera ng taong bayan, gastos lang yan ang pera ng bayan. Wala ding mangyayari, tigil nyo na yan. Niloloko nyo lang taong bayan. Hindi nyo naman naloloko. Diba? So wag na yan. Wala talaga mangyayari sa mga investigasyon.
Ito, tingnan nyo to. Kaya nga naman, sundan natin yung sinasabi ni Claire na malinis si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin, yung pinost ni Kiko Barsaga, Mayor Magalong, let us call for the investigation into the corruption of Martin Romualdez and Sandro Marcos. Let's fight corruption together alongside the Filipino people. Yan. Ngayon, makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire at sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo yung sinasabi ni Chanco na nagkabigayan doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Paano sila papalag? Di ba? Hindi nga kasing laki nung natanggap ni Saldico, pero tumanggap din yung mga yan. Yan, una, diyan ka magsimula, Mayor Magalong. And I suggest, punta ka na sa Senado. Huwag mo nang punta. Wala kang maaasahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila yung hearing nila sa Kongreso, di ba? Punta ka sa Senado. Doon mo isiwalat. Imposibleng di nakatanggap yan si Sandro. Doon mo simulan sa impeachment. Tapos, ilatag mo na doon. Kasi narinig ko yung interview mo eh. Alam naman nila yan eh. Alam nila kung sinong corrupt dyan. Latag mo ron. Ito yung mga ghost projects sa Ilocos. Ito yung ghost project sa Leyte. Tapos na usapan. Tandaan po ninyo. Si Marcos na lang ang hindi nababanggit. Pero nasayaran to ni nung Marine. Nasayaran niya na nag-deliver siya sa Malacanang. Sino bang nasa Malacanang? Although hindi pa nababanggit si Marcos. But eto good news. Eto good news to. Meron pang Marine na sasalita. Alam mo, dapat kayo mga Marine magsalita kayo. Kasi talagang ininsulto kayo. Kayong Marine, kaya kayo nandiyan dyan is para ipagtanggol ang konstitusyon. Ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang taong bayan. Tapos ginamit kayo, ang iba sa inyo, sa illegal. Ginamit sa krimen. That is plainly insulting you, your institution, insulting the Marines. Kaya naman nga, ang sabi nga ni Defensor, merong magsasalita, merong susunod na magwi-witness. Yan ang antayin natin. Isa na lang po. Isang tuta na lang ang magsalita at banggitin si Marcos. Tingnan nyo, tapos na to. Dire-diretso na to. Yung malaking tuta yung mga katulad nila Tito Soto, yung talagang sobrang tanggal, tatandaan ninyo. Kayo mga politiko, baka in denial kayo. Ang pagpunta nyo kay BBM ay political suicide. Pag too late kayong lumipat, hindi na kayo tatanggapin. Ngayon kayo magsalita, kahit tuta ka, makikinig pa ang kabilang panig. Kasi nagsalita ka ng maaga. Isa na lang ang magsalita at bumaligtad. Tapos na po ito. Kaya nga, antay-antay lang tayo. Alam ko maraming dyan, mga nakikiramdam na. Kayong mga gusto nyo pang may magkaroon ng karir sa politika, we encourage you. Magsalita na kayo. Kasi alam namin, meron kayong alam. Natatakot lang kayo. Konting panahon na lang, konting tiis. Sama-sama tayo. Ibuko nyo na ang kagaguhan ng gobyernong ito. Tatandaan ninyo, si Bongbong wala na talaga yan. Tapos na ang karir niyan. Tapos na ang Marcos. Gaya ng sabi ni Guanzon, I believe that. Tapos na ang Marcos. It's going to be a battle of the red, PRRD, Duterte, and yung mga komunista, yung dilaw, yung pink. Pula, wala na yan. Ay, mag-isip-isip na kayo, ha? Okay, maraming salamat po. Ako'y nagpapaalala, subaybayan nyo lahat ng mga vlogs ko. So, sa bawat araw, ako'y mayroong mga 2 to 4 vlogs. Pag-usapan natin ito si Sandro Marcos. Tulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang banat sa kanya ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nitong nakarang araw kasi matapang na sinabi ni Guanzon na wala na raw boboto sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. At kawawa si Sandro dahil binahiran na umano ni Lady First District Representative Martin Romualdez ang kanilang dinastiya at hindi na sila iboboto ng mga tao. Yan. Totoo naman ha. Sabi, kawawa naman si Sandro, ikaw na sana ang political dynasty na parents mo pero sinira ng Romualdez. Actually, Attorney Guanzon, hindi lang po si
si Romualdez ang sumira. Kasi isipin nyo to ha, pinagbigyan makabalik si Bongbong Marcos. Actually, kahit ang Duterte, pinagbigyan siya dahil hindi naman mauupo si Bongbong Marcos kung hindi si Vice President Sara ang bumaba bilang tumakbo bilang Vice President. Alam naman ng lahat yan, kung tumakbo bilang President si Sara ang presidente natin. So, nabigyan lang ng pagkakataon si Bongbong Marcos. Isipin ninyo, kung si Bongbong Marcos ay nag-ayos, isipin nyo lang, walang anomalya ng ICC, walang anomalya ng nakawan, walang anomalya ng flood control. Halimbawa lang, naayos niya ang bansang Pilipinas. Kahit hindi kasing sobrang ayos, at least man lang, hindi talaga mabaho katulad nung nangyari ngayon. Yung normal, parang average. Naging average lang na presidente si Bongbong Marcos. Hindi yung super below average. Yung talagang, the worst kasi ito eh. Si Sandro Marcos ang nako. Sigurado yung guaranteed dyan si Sandro Marcos magiging presidente. Ang mangyayari niyan, susunod si Sara, ang susunod si Marcos. Dahil napatunayan nung tatay niya na magaling. At yung kapalpakan ni Marcos Sr. ay hindi nakuha nung anak na si Bangag. So, nakinabang sana si Sandro dyan. Even si Amy makikinabang sana dyan. Kaya lang sinira dahil sa ganid. Tama si Atty. Guanzon, nasira nung kanyang tiyuhin na si Romualdez, pero hindi lang si Romualdez ang sumira dyan. Kasi may go signal yan ng tatay niya ni Bongbong Marcos. Posible nga yan, pati nga yan si Sandro Marcos, may bahid yan eh. Congressman yan, nakinabang, pumirma din yan. Huwag mong sabihin walang natanggap yan. Kasi sabi nga ni Chanco, lahat ng pumirma sa impeachment ni VP Sara nakatanggap. Di ba pumirma rin yan si Sandro? Sagot na post ng Batang Marcos, masyado pa raw siyang bata para tumakbo ng presidente, senador o vice-presidente sa 2028. Ayan, ang issue ngayon ni Sandro, teka muna, bata pa ako, hindi pa ako pwedeng tumakbo bilang presidente or vice president sa 2028. Kaya nga tinutulungan ka ng tuta mo eh. Sino? Si Tuta Soto, yung ginagawang noontime show, yung Senado na gustong ibaba yung para ka makatakbong presidente. So siguro tinitingnan niya ikaw or yung kanyang pamangkin na si Vico Soto. Yun ang sagot ni Sandro. Kanya, muling i-review ni Guanzon ang Constitution bago magsalita. Patay ka dyan. Diyan ka patay. Huwag mong babanatan ang isang tao doon sa area ng kanyang strength. Lalong-lalo na kung iyon ay iyong weakness. Para mong sinabi, mag-practice ka ng basketball, NBA player, ininsulto mo. Ikaw nga, hindi ka nga player ng basketball sa barangay nyo eh. Ito, ininsulto mo ng Constitution, patay ka, Sandro. Tanga talaga to si Sandro. Naalala nyo si Sandro, mahilig sumagot ng sumagot. Ito, payo ko lang sa'yo, Sandro, ha? Pangalawang payo ko na sa'yo ito, paabutin nyo nga sa tao na ito. Ha? Kasi lagi ko na itong pinapayuhan, hindi naman nakikinig eh. Una, binanatan niya si Basti. Diba? Sabi ko, kung babanat ka lang at hindi mo kayang bumanat ng tuloy-tuloy, nagmumukha kang bakla. Nagmumukha kang duwag. Tapos, tatahimik ka na lang. Di ba nagkaroon din sila ng ni Baste, binanatan siya ni Baste, sumagot siya. Si Baste, si Pulong nga tayo, si Pulong. Sumagot si Pulong, ano sabi niya? Drug test tayo. O, kita mo. Hanggang ngayon, hindi sumasagot. Di anong tingin ng taong bayan sa'yo? Parehas kayo ng tatay mong adik. Di ba? Kung ikaw matalino, or makikipag-asaran ka, make sure hindi ka iyakin. Hindi ka atrasin. Di ba? Parang ganyan yung nakikita ko sa kalsada. Nagro-road rage. Mga amo, sisigaw-sigaw pag nilabasan ng baril. Biglang time. Kasi sabi ko, hindi ko sinasabing tama yung road rage. Mali po yun. Pero ito si Sandro, hindi ka na ngayon makakasagot dahil sasagutin. Pakinggan ninyo ang sagot ni Guanzon. Welta naman ng abogada, masyado raw ambisyoso si Sandro dahil hindi lang naman siya ang Marcos sa politika. Ibinida rin ni Guanzon ang kanyang credentials bilang professor sa UP College of Law at pagiging top 10 bilang law student. Mahirap yan ha. Yung maging law student ka lang mahirap na. Yung maging top 10 ka pa. Hindi. Matalino ito. Ha? Niyari ka, nayari si At saka hindi naman sinabi ni Guanzon na ikaw lang ba ang Marcos? Mali na naman. Nagmukha kang tanga ron. Di ba? Nagmukha kang bobo. Pangalawa, sinabi ba ni Guanzon na pagka-presidente o vice president,
Ang dami naman posisyong pwede mong takbuhan eh. 'Di ba? Na pwede kang tumakbo. So ang daming mali ni Sandro. Tingnan mo. Binanatan niya ni Guanzon. Tingnan mo ngayon kung sasagot yan. Di tatahimik ka lang. E di anong nangyari sa'yo? Uhuging atrasin. 'Di ba? Oh, wag ka na kasing banat ng... Alam mo, Sandro, parehas kayo ng tatay mo. Ha? Atrasin kayo eh. Kaya lang naman kayo na... Halimbawa, si Bongbong. Kaya lang naman nakakasagot yan dahil kay Claire eh. So wag ka na makipagdebate kasi hindi nyo talaga area yan. Alam nyong area nyo? Kung saan lang kayo malakas, Marcos? Yung apelyido nyong Marcos. Pero sira na rin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sira na rin. Yan na nga lang ang kalakasan nyo. Other than that, kung hindi kayo Marcos, wala kayo. Sigurado pulubi kayo. Wala kayong alam eh. Bobo pa kayo. Tapos, urungin pa kayo. Uhuging urungin. O, di ba? Huwag ka na makikipag-asaran. Hindi nyo area yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo yung tatay mo. Kumuha ka ng tagapagsalitang babae. Para lagi kang ipagtatanggol. Tuwing may babanat sa'yo, siya ang sasagot. Yun. Kasi makakasagot pa. Tsaka kunin mo babae. Para hindi masyadong mabakbakan, medyo nahihirapan yung mga lalaki bakbakan. Kasi kung lalaki din yan, talagang bababuyin yan. Pero syempre, babae. So hindi mababoy ng kalalakihan. So ganun magtago, Sandro. Ha? Ayusin mo. Ikaw naman, magtatago ka na lang, hindi ka pa marunong. Alam mo kayong pamilya, ha? Tingnan mo yung tatay mo, anong namana doon sa lolo mo? Anong sigaw ng dilaw? Di ba? Diktador kayo, magnanakaw. Parang di umano, ganyan din ginagawa ng tatay mo. O, di ba? O, may bahid din. Dati, may mga, ewan ko kung totoo ito. Kayo na sumagot sa mga manonood. Under Disaya daw din yung lolo mo. O, ano ba tong tatay mo? Di under Disaya din. O, hindi rin makasagot. Nakatago nga kay Claire. Kuha ka na. Kuha ka. Kuha ka ng sasagot para sa'yo para makatago ka sa palda. Okay? Sige, tuloy. May hamon na magdebate na lang sila. Patay ka dyan. Debate. Anong gagawin ngayon ni Sandro? Hinamon siya ng debate. Anong gagawin ni Sandro? Tahimik na. Or, kung ako tagapagpayo mo, kuha ka. Sasagutin ngayon si Guanzon. Diba? Ganun advice ha. Kasi dito wala ka na masasagot. Hinamon ka ng debate. Para kang nag-suicide pag lumabang ka ng debate dito kay Guanzon. Wala kang kaalam-alam. Di ba? Kasi binanata mo patungkol sa konstitusyon eh. O di hamunin ka niyan. Ito papakita ko sa inyo. Ha? Kasi mas magandang nakikita nyo at napapanood. Ito, pakinggan mismo natin yung sagot ni Guanzon. Konstitusyon? Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon. Baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? Naku, anak mo pala yun? Hoy? Bangag ka, Guanzon? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Nagtatanong kasi hinamon yan, eh. Anak mo? Hoy? Nasikmura mo yon? Attorney naman, pambira ka. Hindi nga. Hoy, chismis yan, ha? Oo, gusto kitang ma-interview. Oo, naudlot-udlot na yung interview ko kay attorney. Pero anak mo pala yon. Hoy? Tibay pala sikmura mo. Nako. Matalino to, wag mo hahamunin pagdating sa Constitution. Ayun sinasabi ko sa dapat, posible hinamon mo na lang sa Inglesan. 'Di ba? Baka may chance ka. Magaling din to mag-English. O siguro, hinamon mo na lang sa kalalamang. Sa paliitan. Di ba? Yung alam mong, pagka nang insulto ka, you make sure, wag mong i-insultuhin yung strength. Patay ka. Pero anak ha? Talaga? Kasi alam mo, di ba may mga chismis, may mga anak daw sila na, hindi ko alam kung totoo yun, na hindi raw kamukha. Parang hindi naman niya hawig si Sandro. Sinabi niya anak niya eh. Ulitin natin. Hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? No, Professor. Mapapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag kang challenge sa mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Pwede siguro, ayan, nakaisip ako. Talak. Nakaisip ako, pwede mong hamunin next time. Ito, may panalo ka rito kay Guanzon, sigurado ko. Wag na yung Constitution, patay ka. Yung wag Constitution, pero nagsisimula din sa letter C. Coke, yan, labanan mo. Labanan mo ng pag-chup-chup ng Coke. Ayan, may Coke sa harap ni Guanzon. Panalo kayo dyan. Panalo kayo mag-ama. Oo. Paramihan na machuchup-chup na Coke.
Ay, hindi mananalo to si Guanzon sa'yo. Panalo ang Marcos doon. O, no? Lalo ka na, Sandro, bata-bata ka eh. Just do what you do best. Dumedi ka muna. Ay, nako, ininsulto pa. Attorney, ako may tanong lang ha. May tanong. Talagang naiintriga ako sa mga sinabi. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman